Ngiting-ngiti si Larry na pumunta sa kanilang bench dahil sa nangyari. Si Neil nga pagkaupo ay napatingin kay Dennis na nakaupo sa dulo na mababakas din sa mukha ang pagod. Si Coach Gibo naman ay pinuri ito dahil sa ginawa kay Ricky. "Coach, lapitan ninyo si Dennis. Siya ang ating secret weapon," sabi naman ni Larry na makikitang nakatayo sa kabilang dulo. Mababakas nga rin sa mukha ng mga nakaupo sa bench ang bahagyang pagpigil ng hininga. Pinawisan na kasi si Ibon at mas lalo raw lumakas ang halimuyak nito na kaya naman daw nilang tiisin dahil nakasanayan na rin naman nila daw ito. "Okay na ako rito. Magpahinga ka na muna, Dennis. Mukhang hindi na paglalaroin ng kabila si Mendez," sabi nga ni Coach Gibo at napatingin din siya sa mga players niya. Pagpapahingahin daw muna niya ang kanyang ilang players. Si Neil at Larry lang daw ang kanyang ititira sa mga ito. Alam kasi niya na malalakas ang stamina ng dalawang ito. Napangiti naman si Dennis sa dulo habang umiinom ng tubig. Sandali nga rin siyang napasulyap sa bench ng Mansalay at napatingin kay Mendez na kasalukuyang nakaupo at umiinom ng tubig. Samantala, mula naman sa bench ng Mansalay ay makikita ang paglayo ng mga kakampi ni Mendez dito. Maging si Andrea nga ay napakunot ng noo dahil bigla raw sumama ang amoy dito sa kanilang bench. "Ano ba ang problema ninyo? Ano ba ang magagawa ko? Dumikit na sa damit ko eh," sabi naman ni Ricky na hindi natuwa sa nangyayaring ito. Si Andrea naman ay sumulyap sa bench ng bako at pagkatapos ay napatingin din siya sa kanyang mga players na talagang nilayuan na si Ricky dahil sa naaamoy nila rito. Kahit pangaraw sabihing ang pangit ng datingan ng strategy ng kalaban, ay nagtagumpay naman daw ang mga ito na pigilan si Mendez. Nawala ang production nito sa loob ng court dahil kay Ibon. Akala kasi talaga ni Andrea ay kaya ito ni Ricky, kaso nagkamali siya sa kaniyang naisip. Baka kapag nawala muna si Ricky sa loob ng court ay makahabol kami. Hindi lang naman si Ricky ang scorer ng team, sabi pa nga ni Andrea, at dito na nga niya pinaghanda sina Alcoba at Tuason para sa pagpasok. Pagpapahingahin na rin niya si Arjon na walang magawa sa katapat nitong si De La Rosa. Muli nga ring sumulyap si Andrea sa bench ng bako at iniisip niya kung paglalaruin ba ng kalaban ang mga big man nila. "Gerald, ikaw na muna ang bahala. Ikaw na muna ang maging point guard ng team," seryosong winika ni Andrea kay Valdez na tumayo na rin matapos ayusin ang pagkakatali ng kanyang sintas. Kasunod na nga rin ito si Andrew, si Marlon. Si Carlo Tuaso naman pagtayo ay marahang nagbanat ng braso at pumulso sa hangin na tila nagpakawala ng bola. Si Dwayne naman na inayos ang buhok at ang pagkakaipit ng kanyang jersey sa loob ng kanyang shorts. Valdez, Salome, Tuason, Alcoba magbuo. Ito ang lineup ng Mansalay. Napatingin naman si Coach Gibo sa kanyang lineup. "Larry, Neil, pagpatuloy lang ninyo ang ginagawa ninyo. Wala si Mendez. George, bantayan mong mabuti si Tuason. Harry at Jason, kapag nagkaroon ng switching, bantayan ninyong mabuti si Tuason at pati yung batang Alcoba. Dikitan ninyo at huwag ninyong bigyan ng chance na magkaroon ng open look." "Yes, coach." Walalas nga ng 3 bagong player na pinasok ni Coach Gibo. Velasquez, Dison, George magpantay, small forward, Harry Santos, power forward, Jason Baez, center. Ito naman ang lineup ng Baku Giants na sinabayan kaagad ng malakas na cheer ng mga manonood. Kailangang ma-overcome mo ang depensa ni Ibon. Sure akong kapag ipinasok uli kita ay ipapasok uli siya ng kanilang coach. Sabi nga ni Andrea, nauupo sana sa tabi ni Ricky. Kaso hindi nito na ituloy dahil may kung ano siyang naamoy na hindi maganda. "Kung alam mo lang ang kalbaryong dinanas ko." Mahina namang wika ni Ricky na hindi pa rin makaramdam ng kakomportablehan dahil sa naaamoy niya sa kanyang katawan. Sumilbato na nga ang referee at sinambot na kaagad ni Gerald Valdez ang bola. Napaseryoso nga rin siya nang si Dison ang sumalubong sa kanya pagdating niya sa side nila. Si Larry Dison. Sabi nga ni Gerald sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang kanyang defender. Mula naman sa magkabilang side ng court ay makikita ang pagtakbo ni na Alcoba at Tuason para humanap ng popwestuhan. Si Coach Gibo naman ay mabilis na sumigaw para sabihing bantayan ng mabuti ang dalawa kapag nagkakaroon ng switching.
Alam din ng coach nila ang kakayahan ni Alcoba at Tuason. Mabilis nilang nabantayan ang dalawa kahit may screen. Wika naman ni Andrea at si Valdez naman ay hinawakan ng bola habang nakaharap kay Dizon. Mahigpit ang depensa nila sa mga kasama ko. Sabi sa isip ni Gerald na biglang gumalaw pa kaliwa gamit ang isang paa. Si Larry naman ay mabilis na hinarangan ng kanyang gagawin at sa pagkakataong iyon ay doon na nga siya umatake. Sa kanan siya dumiretso at ginamit niya ang isa niyang braso para hindi ito makasabay basta. Ang sentro na si Baez na lang daw ang nasa ilalim ng basket dahil wala si Alcoba para depensahan ni Santos. Kung ipepenetrate daw niya ang basket ay pwedeng magsara ang depensa sa kanya at doon na raw niya ipapasa ang bola palabas. Si Dizon naman ay mabilis na sinabayan si Valdez habang ang sentro naman ng Bako ay napaabang dito na nakatingin din sa biglaang paglayo ni Magbuo sa kanya. Mabilis na tumakbo si Gerald papunta sa basket at pagkatapos noon ay pasimple niyang binangga si Dizon at tumalon palayo mula rito. Nag-iisip si Gerald kung ipapasa na niya ang bola o hindi. Nakita niya si Magbuo sa likuran na iniwan ni Baez pero nakikita rin niya ang basket ng malinaw. Binitawan ni Gerald ang bola. Pagpuntos nga ang kanyang naisip at sa paglayo ng bola sa kanyang mga kamay ay siya naman paghampas ni Dizon dito na talagang kumuha pa ng timing bago gawin niyon. Isang clean block mula kay Dizon ang nangyari. Ito rin ang ikinawala ng malakas na cheer ng mga taga-Bako. Si Gerald nga paglapag ay napakuyom ng kamao dahil sa nangyari. Tumapon palabas ang bola at sa kanila pa rin ang possession, kaso 3 segundo na lang sa kanilang shot clock ang natitira. Si Dizon nga ay makikita ang pag-ihip sa kanyang kamay habang nasa harapan si Valdez. Pagkatapos noon ay isang maliit na ngiti pa ang ginawa ni Larry dito. Mayabang. Mahinang wika ni Gerald na mabilis nang humanda para sa pagkuha sa bola. Magaling lang pre. Sagot naman ni Larry na mabilis siyang dinikitan. Medyo may paglunok din si Magbuo habang nasa kamay niya ang bola sa labas ng court. Kailangang isang quick shot daw ang magawa ng kasama niya. Sa shooter daw niya ito ipapasa. Si Carlo Tuason naman ay agad na ginamit ang ibinigay na screen ni Andrew at pagkakita noon ni Marlon ay agad niyang ibinato ng pataas ang bola patungo roon. Napangiti naman si Larry Dizon nang makita iyon at si Gerald ay napaseryoso nang takbuhan siya nito. Bago nga lumapag ang bola sa kamay ni Tuason ay binigla pa ni Dizon ang intercept ang pasang iyon na ikinatayo ng mga manlalaro sa bench ng Bako. Tumapon palayo ang bola. Kaso, napaseryoso rin si Dizon nang lumitaw si Alcoba sa pinuntahan noon. Hindi na nga nagdalawang isip si Dwayne na itira ang bola at kasunod noon ay ang pagtunog ng buzzer. Ipasok mo, bulalas ni Andrea na napahampas na lang sa hangin nang magbintis ang tirang iyon. Rebound! Sigaw naman ni Neil na tumatakbo na kaagad papunta sa side nila sa pag-aakalang si Baez ang makakakuha ng rebound. Nabox out ni Magbuo si Jason. Nasabi na nga lang ni Coach Gibo na napakuyom ng kamao nang makita ang pag-rebound ni Marlon na sinundan din nito ng pag-dunk na ikinabigla ng mga taga-Bako. Nayanig ang board at sa paglapag ni Marlon ay ang agad niyang paghahanda sa depensa sa gagawing inbound pass ni Baez na ngayon ay hawak na ang bola sa labas ng court. Parang nag-i-improve ang inside game ni Magbuo habang nagpapatuloy ang OMPL. Kung magpapatuloy ang ganitong laro nito ay mas lalong magiging delikado ang mansalay. Sabi nga ni Henrik sa katabi nitong si Jeric na napangiti sa play na iyon ng sentro ng mansalay. Normal lang naman sigurong maging mahusay si Marlon Magbuo sa ilalim ng basket. Sa pagkakaalam ko, isang dating basketball player ang kanyang ama. Mahinang tugon naman ni Jeric sa longga na tila may naalalang kung ano mula sa isang lumang tape na napanood niya noon. Little Giant. Iyon ang bansag sa tatay niya noong naglalaro pa ito noong 90s. Kung hindi ako nagkakamali. Dagdag pa nga ni Jeric habang nakatingin sa pagdepensa ni Magbuo sa inbounder na si Baez. Little Giant? Tanong naman ni Ramirez. Ang 6'7" na sentro na nagawang makipagsabayan sa mga malalaking sentro dito sa Mindoro. Kung hindi ako nagkakamali,
Siya ang starting center ng team na pinangungunahan noon ng pinakasikat na player ng Ormin, ni Isaiah Cervantes. Talaga? Anak siya ng player na ikinikwento mo? Pero sa nakalipas na OMPL ay parang wala namang kwenta yang si Magbuo. Napangiti naman si Jeric sa sinabing iyon ni Henrik. Kalimutan mo na, Henrik, ang mga laro nila sa nakalipas na season. Iba ang taong ito. Hindi ko alam, pero parang biglang dumami ang mga magagaling na manlalaro ng OMPL ngayon. Pasa, sigaw kaagad ni Neil na mabilis na lumapit kay Baez. Sinambot nga ni Velasquez ang bola at dito na nga ito napatakbo papunta sa kanilang side. Mabilis din nga siyang dinipensahan ni Salome. Pagdating ni Velasquez sa kanilang side ay agad niyang ibinato ang bola sa paparating na si Dizon. Makikita nga ang mabilis na galaw ni Larry at pagkakuha niya sa bola ay agad din niyang ginamit ang screen na binigay ni Baez sa kaniya. Dito na nga siya bumigla ng sugod sa basket nang si Magbuo na ang kanyang naging defender. Habang sinasabayan siya nito ay bumigla si Larry ng hinto na naging dahilan para malampasan siya ng kanyang defender. Dito na nga siya mabilis na lumayo at pinagmasdan ang basket. Kaso napaseryoso siya nang humarang muli sa kanya si Valdez na talagang desidido raw na siya ay pigilan sa pagkakataong ito. Ngumisi agad si Larry at bigla nga niyang ipinasa ang bola papunta sa likuran ni Gerald. Isang bounce pass iyon at agad niyang pinustihan ni Baez si Magbuo. Si Larry naman ay mabilis na tumakbo palayo kay Gerald. Ang bigat ng katawan ng isang ito, sabi naman ni Marlon sa kanyang sarili habang nilalabanan ng pagposte sa kanya ni Baez, na makikita naman ang pagngisi sa labi. Nakachamba lang ito si Magbuo kanina, sabi naman ni Baez sa sarili, at lumakas ang loob niya nang maramdaman niyang napapatras ang kanyang nasa likuran. Bumigla nga ng ikot si Baez na may kasamang paghawi ng kaliwang braso sa katawan ni Magbuo. Kasunod nito ay ang kanyang pagtalon papunta sa basket at ang mabilis na paglalagay ng bola rito. 2 puntos para kay Baez. Sa paglapag nga rin ito ay pasimple rin niyang tinulak si Magbuo na nakadikit sa kanya. Ang hina mo, Brad. Mayabang na wika na Jason na ikinalunok na lang ni Marlon. Isang tapik naman sa balikat ang naramdaman ni Magbuo matapos iyon. Okay lang yan, pre, sabi nga ni Gerald kay Marlon. Marahang napangiti naman si Marlon nang sabihin iyon ng kanyang captain. Pero kasabay rin ito ay bigla niyang naalala ang isang konversasyon nila ng kanyang amang Yumao noong isang taon, noong medyo malakas pa ito. Hindi okay na palagi ka na lang ganyan. Walang mangyayari kung samansali ka maglalaro. Walang kwenta ang team na iyan, Tutoy, sabi ng kanyang tatay sa kanya matapos ang isa na namang masaklap na pagkatalo ng kanilang team sa ikalawang taon ng OMPL. Hindi naman tayo walang kwenta ang team namin. Kasama ko rin ng mga tropa ko, sagot naman ni Marlon. Makikita nga sa dingding ng kanyang kwarto ang mga posters ng mga sikat na NBA players gaya ni Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal, Yao Ming, Karl Malone at Tim Duncan. Umubo naman ang kanyang ama na makikita ang payat na pangangatawan dahil nga may sakit ito sa baga. Akala ko pa naman ay magiging katulad kita, iyong sentro na walang kinatatakutan. Pero mukhang hindi pala yun mangyayari, sabi nga ng kaniyang ama na napapailing na lang. Kasi iba naman kayo, tay, maangas kayong maglaro, ako, hindi ko kaya iyon. Gusto ko ang basketball, pero may sarili akong playing style, sagot naman ni Marlon na napatingin sa picture na nasa ibabaw ng kanyang maliit na desk. Picture nila ito ni na Gerald noong college sila, noong bago siya graduate. Umubo muli ang kanyang ama. Ano ba ang playing style mo? Sabihin mo nga sa akin. Napalunok na nga lang si Marlon sa tanong na iyon dahil hindi niya ito nagawang sagutin. Ano nga ba raw ang playing style niya? Wala kang will manalo, pati ang mga kaibigan mo. Aanhin mo ang talento mo kung komportable na lang kayo sa nagiging takbo ng paglalaro ninyo sa basketball. Sinabi sa akin ni Isaiah noon, ang mga nakakarating sa pinakataas ay iyong may kagustuhang manalo, iyong may kagustuhang mahigitan ang mga magagaling, at wala ka noon, Totoy. Pati iyang si Gerald, hindi sapat na masaya lang kayong maglaro ng basketball.
Hindi okay na palagi ka nalang talo. Hanggat hindi kayo naghahangad na manalo, mananatili kayong talunan. Huwag kang makontento sa nagagawa mo ngayon. Malalaman mo itong sinasabi ko sa iyo sa oras na magkaroon ka ng kakamping may will manalo. Isang player na hindi tumitigil na matuto. Seryoso na lang na napatingin si Andrea sa player niyang si Marlon Magbuo. Nakausap niya kasi ang kanyang ama kahapon at sinabi nga nito na itong player niyang ito ang anak ng dati nitong kakampi noong nagbabasketball pa ito. Anak siya ni Little Giant. Iisa mukha nila. Matagal ko na itong iniisip at nakumpirma ko nga. Nakakatuwa lang makita na ang anak niya ay naglalaro rin ng basketball. Nakangiting wika ni Isaiah na tila ba may naalala sa kaniyang nakaraan. Yung anak kong si Marlon, balang araw, magiging kagaya ko siya. Kaya sigurado ako Isaiah, kapag napanood mo yon ay maalala mo ako. Matagal na ako hindi nanonood ng basketball. Alam mo yon, wala na akong pakialam sa basketball. Tinawanan naman siya ng kanyang kausap sa kainan sa Kalapan noon. Hindi mo hawak ang hinaharap Isaiah. Babalik ka uli sa basketball. Hindi ka malalayo rito. Dahil alam kong gusto mo pa rin ng basketball. Kontento na ako sa negosyo. Isa pa, masayang alagaan ng panganay kong mag-iisang taon na. Kapag nagkaroon ka ng anak na lalaki, malay mo, siya ang magdala ng pangarap mo. Imposible yan. Napatingin naman si Isaiah sa katabi niyang si Andre na nakikitcheer sa katabi nila. Tama ako. Hindi nga ayun nangyari. Si Andrea ang nakakuha ng pagkahilig ko sa basketball. At siguro, okay na ako sa ganito, Charles.